yung bagong ranking yung pagraranggo ng mga bilyonaryo sa Pilipinas ngayon. Wala na. Si Villar hindi na ang top. Tinalo na ni Razon. Yan. At grabe yung binagsak sa sa net worth ni Villar. Ranking of Ultra Billionario 2025. Sa bagong ranking na ito, 'di ba dati pag sinabi mong mga bilyonaryo sa Pilipinas, ang nangunguna dati si Villar, yung Villar. Pero ngayon hindi na. Number 2 na lang si Villar at ang layo ano. Si Enrique Razon na ang nangunguna. Ang net worth ni Enrique Razon ay 13.4 billion. Si Manny Villar 4.8 billion. Grabe. Oh, ano no? Number 1 noon si Villar. Ang binaba ng net worth ni Villar ay 74%. Negative 74% mga kabunyog. Ha? Si Rason tumaas ng plus 23%. Ha? Pero si Villar 74%. Ha? Ito na yung ito na siguro yung mga nangyaring ito sa pamilya ng Villar, bumagsak ang yaman, ano? Dahil na ito sa mga problemang kinakaharap ng mga negosyo nila. Alam naman natin yung alam naman natin yung prime water. Ang problema 'yan. Kahit yung kanilang Vistaland, yung kanilang real estate, ha? Maraming problema rin kasi yung overvaluation. Sobrado yung sobra-sobra yung yung valuation na linagay sa kanilang mga pag-aaring lupa. O ngayon naki-question yun ngayon. Naki-question ngayon sa SEC, sa naki-question. Kaya maraming problemang kinakaharap. Ang alam nga natin yung prime water ibininta na yata nila eh. Ibininta na yata nila yung prime water. Kaya ang problema kasi sa yaman, ang lumilitaw dito, ang problema kasi sa yaman ng Villar nakakabit sa politika. Kumbaga, ang sobra silang yumaman, nagamit nila ng todo ang politika. Eh, yung kasing ibang mga negosyante, gumagamit din yan, ginagamit din nila ang politika, kahit naman sila Rason, kahit sila Ramon Ang, Lusyutan, itong mga C. Pero, talagang yung yaman nila galing sa, galing sa makatotohanan at honest ng yaman. Ha? Ito kasing bilyar, tulad nun, overvalued yung halaga ng mga lupa, overvalued. Ibig sabihin, mayroong pagkasindikato. Mayroong pagkasindikato. Kasi binumbahan mo yung valuation ng lupa. O, kaya siyempre yung assets mo, yung net worth mo dati, sobrang taas. Pero hindi naman yung totoo kasi binumbahan nga eh. Parang may sindikato na sinubrahan yung valuation ng mga lupa ng real estate business nyo. Eh ngayon, kinokorek na yon. O di biglang bagsak ngayon. Biglang bagsak. O, ganun din yung mga kontrata nila ng prime water. Napaboran sila nun kasi syempre malakas din sa politika ang mga bilyar. Eh ngayon, marami na ring mga kapalpakan, marami nang nagrereklamo sa prime water. Nauobliga na sila ngayon na i-dispatcha na ito. Kaya, kumbaga, yung dati kasing lakas ng negosyo ng mga bilyar lumalabas, hindi hindi totoo na yun talaga yung lakas nila. Halimbawa, yung valuation ng mga lupa, overvalued, binumbahan lang. Hindi naman talaga yan yung totoong value ng lupa nila. O, yan yung yan yung problema diyan. Kaya ngayon, tinalo na si Villar ni Ramon A, ay ni Enrique Razon. Malapit na nga sa kanya si Ramon A. Sila Lusyutan, yung mga C, yung mga Ko. Ayan mga kabunyog, mga kababayan. Ano ito, kahit sa politika, pagkahina na rin ang kapangyarihan ng mga bilyar sa politika, papahina na rin. Muntik na ngang matalo yan si Camille Villar eh. Muntik nang matalo. Lalo pa, ito pa. Lalo si Cynthia Villar tinalo na bilang kongresista sa Las Piñas eh. 'Di ba? Tinalo siya ni Congressman Santos, yung councilor doon, city councilor Walang masyadong pera yon pero tinalo si Cynthia Villar. Lalo na, ito pa, lalo na kapag si Mark Villar ay nadawit na ngayong taon sa mga anomalya. Pag nadawit na si Mark Villar sa mga anomalya at naimbestigahan yan, malaki na namang sakit ng ulo nila yan. Sa katunayan, yung tiyo ba yon? Yung tiyo ni Mark Villar,
Yung Aguilar, ano rin yun, tumakas na yata eh. Ang balibalita, tumakas na sa Pilipinas, nasa ibang bansa na, parang Saldi ko na rin, parang Banwil Bunuan. Yung tiyo ni Mark Villar, kapatid yata yun ng kanyang ina, Aguilar ang apelyido eh. Yung kontraktor yun, kontraktor, at the same time politiko, sasangkot din sa anomalya sa flood control. Eh ngayon, tumakas na yata yun. O yun, grabe. Kaya ewan natin kung ano ang mangyayari ngayong taong 2026 sa pamilya ng Villar. Ang malinaw, nararamdaman na nila yung epekto. Bagsak na ang kanilang mga negosyo, hindi na top si ang Villar sa mga bilyonaryo. Hmm? At marami silang kinakaharap ng problema. Dinispatcha na yata nila ang prime water. Itong overvaluation ng kanilang mga real estate assets, hindi pa yata nalalampasan nila to. Hindi pa. At itong kay Mark Villar, posible siyang masangkot dito sa mga anomalya sa flood control ngayong taong 2026. Problema to. At hindi lang sa kanila, kahit yung angkan ng Aguilar, yung isa nga tumakas na, pumunta na ng ibang bansa. Parang nakakarma yung mga Villar mula sa dating sobrang yaman, mayaman sa negosyo, malakas sa politika, ngayon papahina na sila. Papahina na. Hmm? Ah, Nabanggit yan si Mark Villar ni Bernardo doon sa kanyang sinumpang salaysay. Nabanggit yan. Kaya abangan natin kung anong susunod na mangyari. Leading the survivors is ultra-billionaire ports and gaming magnate Enrique Razon Jr. His net worth jumped 23% to $13.4 billion, driven by strong results at International Container Terminal Services Incorporated and related businesses. He's not alone. Other gainers include San Miguel Corporation's Ramon Ang, LT Incorporated's Lucio Tan, and Pure Gold co-founder Susan Ko. And edges up 3% to $3.7 billion. Tan climbs 18% to $3.3 billion, while Ko gains 8% to $1.4 billion. But for most, it's a different story. The Philippine Stock Exchange ends a brutal year down 7.3% year-on-year to 60.52, a 5-year low. Among the hardest hit, property titan Manny Villar, whose net worth plunges about 74% to $4.8 billion. The C family heirs, Henry C. Jr., Hans C., Herbert C., Harley C., Tessie C. Coson, and Elizabeth C. all post year-on-year declines. Their combined losses reach about $2.4 billion, cutting their combined net worth to roughly $10.1 billion. Property tycoon Andrew Tan's net worth falls 11%, shedding $200 million to $1.6 billion. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.